Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga minamahal na mga kaibigan. Kaibigan, okay ka lang ba? Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay may kinalaman po sa mga vices na makikita po natin sa ating pong mga paligid, laligit ang mga na-involve dito. Ang mga involved po dito ay ang ating pong mga kabataan. Kaya rin po sisimulan ang ating pong pag-aaral sa tinatawag po nating drugs. Ano po? Ayon po sa Amerika, sa pag-aaral ng mga eksperto at ng mga ibang mga ahensya o mga departamento ng Amerika, ay kanila pong pinag-aralan ang drugs sa kanila pong bansa, na kanila pong natuklasan na isa sa mga 10 na mga kabataan ay gumagamit ng marijuana, at gayon din ay isa sa 6 na mga kabataan ay gumagamit na po ng cocaine. Ano po? At isa sa mga 26 na mga kabataan sa Amerika ay gumagamit na po ng drugs, no? 20 times a month ang paggamit nila ng drugs ayon po sa pag-aaral. At sa Amerika po ay everyday po ay meron ng mga 500 na mga katao na gumagamit ng droga sa mga matatanda. Araw-araw po yan, no? 500. Ayon po sa National Institute on Drugs Abuse report, ano po, 30% ng mga gumagamit ng drugs ay ang mga college student. At 80% po sa buong Amerika na mga tao ay gumagamit po sila ng drugs. At ang 39% po dyan ay ang mga 4th grader na mga estudyante, at sila po ay gumagamit na po ng drugs. Kaya sa school po natin, mapapansin po natin ang mga bintahan ng mga drugs sa mga estudyante. Ano po? At ayun na po sa weekly reader survey, 500,000 of young student ay gumagamit po ng drugs, at ang 39% po dyan ay mga 4th grader. Ayun po dyan sa eksperto na pinag-aaralan ng mga drugs. Ano po? Gayon po naman kay Gallup Poll, ayon sa kanyang pag-aaral ay unang-una daw po ang mga tao ay nagsisimula, o mga kabataan ngayon ay nagsisimula sa paggamit ng marijuana. Sunod po ay alcohol, at pagkatapos po ay mga drugs. Karamihan po dyan, ang nagsisimula niyan ay mga 12 years old hanggang 17 years old. Ano po? 12% po dyan ay mga kids, ano po, mga bata, o 12 to 17. Ang drugs po sa kanilang bansa ay patuloy na kumakalat at patuloy na lumalaki ang mga gumagamit ito, at ang mga bintahan ay makikita nyo kung saan-saan na lamang. Yun po ang kanila pong survey. Ano po? At ang mga kabataan ngayon na gumagamit ng droga mula sa 11 years old o 12 years old to 17 years old, pagtungtong nila po ng 16 years old hanggang 17, karamihan daw po sa kanila ay nagbibenta na po ng droga. Yan po ang kanila pong pag-aaral ng mga eksperto. Kaya ingatan po natin ang ating pong mga kabataan, sapagkat napakarami ngayon ng mga kabataan na gumagamit ng droga, at marami na po ang nasisira ang buhay ng ating pong mga minamahal na mga kabataan. Ano po ang causes ng paggamit ng drugs? Yung tinatawag nating peer pressure, dahil sa mga kaibigan na mapagamit sila ng mga drugs, sexual or physical abuse, kapag sila ay nagkaroon ng early sexual intercourse o naabuso sila o na-rape sila, at marahil ay sila ay nakatanggap ng mga mabibigat na mga punishment sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga kaibigan, at diyan po ay nagsisimula na po silang gumamit ng mga droga. At ganyan din po yung tinatawag natin na latchkey kids, na marami ngayong mga kabataan sa Amerika, umuwi sila sa kanilang bahay, galing sa eskwelahan, galing sa mga barkada. Pag uwi nila sa bahay, wala silang madat ng mga tao. Wala ang kanilang mga parents, busy sa trabaho. Ganyan din ang kanila pong mga kapatid, marahil ay busy rin sa kanilang mga gawain. Kaya sila po ay nalulungkot, sila ay nai-stress, at dumating sila sa tinatawag nating paggamit ng droga. Yung tinatawag naman po natin na parental example. Ito yung napakahalaga kapag ang mga parents, pasintabi po sa ating mga parents, alam po natin na ating mga anak ay ating patuloy na iniingatan, minamahal po natin yan. Pero marami ngayong mga parents ay sabi dito ay gumagamit po sila ng droga, o sila mismo ang nagpapakita ng halimbawa sa kanilang mga anak.
So dapat po maging halimbawa ang ating pong mga magulang sa kanila pong mga anak. Sana po ay hindi sila masumpungan na gumagamit ng droga para hindi sila gayahin ng kanila pong mga minamahal na mga anak. Lalo higit, sana po ay magpakita tayo ng magandang influence sa kanila. Huwag tayong maging mali ang ating mga pagdidisiplina. No? Iingatan po natin yun sapagkat yun po ay isa rin sa mga nagiging problema ng mga kabataan, lalo na kapag sila ay nahirapan at marami silang mga tanong tungkol po sa mga nakikita nila sa atin bilang mga magulang. May mga bagay na dapat maintindihan ng mga magulang kung ano po yung narapat na gawin sa kanilang mga anak. Kailangan nilang pag-aralan kung paano sila pakitunguhan ng ating pong mga anak, lalo higit ang mga 12 graders, no? Diyan po nagsisimula ang tinatawag nating curiosity ng mga batang ito. Minsan sinusubukan po nilang mag-drugs o gumamit ng iba't ibang klase ng mga bisyo upang hindi sila out sa mga nakikita nila sa kanilang kapaligiran. Yan po ang mga pag-aaral na ating pong nakalap tungkol po sa droga. Kaya ingatan po natin ang ating pong mga anak at ingatan din po natin ang ating mga sarili. Tayo pong lahat ay maging mapagbantay sa ating pong mga minamahal. Ano po ang effect ng droga sa ating pong katawan o sa katawan ng mga gumagamit ito? Ay yung tinatawag nating physical ramification. Yung kanila pong liver, yung kanilang pancreas, yung chronic sore throat, at saka yung dry skin. Ito po yung effect ng droga. At pagkamisan ay may tinatawag tayong tragic consequences, no, of drugs. Mga pregnant na mga babae o ng mga ina, kapag kayo gumagamit ng droga ay nagkakaroon ng problema ang ating pong mga babies. Yung tinatawag nating physical ramification ay nagkakaroon tayo ng tinatawag nating leukemia, heart attack, infertility, or mga tissues damage, and tinatawag nating malnutrition. Okay? Yan po ang effect ng droga. At gayon din po, ang mga gumagamit ng droga ay nagkakaroon ng tinatawag na sexual activity. No? Napakarami ngayon, mga bata pa lang ay na-involve na po sa tinatawag nating sexual activity. Marahil sila po ay nakapag-drugs o karamihan sa mga estudyante ngayon ay nagda-drop sa kanila pong pag-aaral. Hindi na po sila nag-aaral dahil sa naging addicted na po sila sa paggamit ng drugs. Yung tinatawag nating behavior, no? Nagkakaroon sila ng problema sa kanila pong pag-uugali. At alam naman po natin na kapag nakadrugs ang isang tao ay ibang ugali, depression, and then nauwi po ito sa tinatawag nating suicide. Karamihan ngayon ng mga nagsisuicide ay nakapag-take ng drugs, no? Hindi naman po lahat. At nagkakaroon sila ng tinatawag na delinquency o hindi na po nila makontrol ang kanilang mga sarili, kaya hindi po maganda na gumamit ng drugs. Sa ating pagpapatuloy, mga minamahal na mga kaibigan, okay ka lang ba? Ito ay isang topiko na naman po ang ating pong pag-aaral na may kinalaman po sa tinatawag nating alcohol o sa Tagalog ay alak. Ano po? Ayon sa mga psychologists, si Gary Collins, no? May siyang sinulat yung tinatawag nating likelihood. Ano po? Una sa mga nagiging problema at suliranin ng ating pong mga kabataan na po sa ngayon, ipopokus po natin ng konti sa mga kabataan na ating pong pinag-aaralan ngayon na may kinalaman sa alak o wine. Una-una po yung tinatawag po nating parental models, no? 40 to 60% ay ginagaya ng mga kabataan ang kanila pong mga magulang. Kapag ang kanila pong mga magulang ay manginginom, ay marahil ang ating pong mga anak ay susundan tayo at marahil titingnan din nila ang alak. At marahil dito rin po ay ma-addict po sila o magiging addicted po sila sa alak. Kaya pagsintabi po sa mga magulang, tayo po ay isa sa mga sinusundan at inuobserbahan ng ating pong mga anak. Parental attitude o yung ating pong mga attitude, nakaka-apekto rin po ito sa ating pong mga kabataan. So kapag ang mga magulang ay walang pakialam sa mga anak nila, o hindi naman sinasabing walang pakialam, walang panahon sa kanila pong mga anak, ay marahil ang ating mga anak ay maghahanap ito ng attention sa ibang paraan, katulad po ng
alak at yan ay magkakaroon ng gayaan, magkakayayaan ng mga barkada nila upang sila ay uminom upang maibsan ang kanilang mga damdamin o mga nararamdaman sa kanila pong mga magulang o mga kapatid o anuman ang kanila pong naging karanasan ng mabigat na hindi nila kayang mapanagumpayan. Ito po ay dadaan nila sa tinatawag nating alak. Ang tinatawag po nating attitude ng ating pong mga magulang. Sana po ay ingatan po natin ang ating pong mga attitude ay hindi maging pahirap sa ating pong mga anak at lahat ng ating gagawin ay ipaunawa po natin sa kanila at siguraduhin natin na nauunawaan po nila upang hindi sila mapasama. At ganyan din po yung tinatawag nating cultural expectation, yung environment po natin. Baka po tayo ay nakatira sa mga environment na marami ang umiinom ng alak, ay asahan po natin ang mga mata ng ating mga anak ay magkamisa nakatingin po dyan sa ating mga paligid at marami po ang mga umiinom, gagayahin po nila yan, ano po? At ganyan din po yung tinatawag nating outside influence, ano? Yung tinatawag nating dysfunctional family. Yan ang nagiging cause din minsan ng mga kabataan kung bakit sila ay nauwi sa pag-inom ng alak dahil ang kanilang pong mga pamilya ay yung tinatawag nating broken family o may mga sabi natin isang magulong pamilya, no? Baka mapunta po sa tinatawag natin pag-inom ng alak. So ano po ang epekto ng alak sa katawan o sa ating pong buhay? No, kapag nakainom po tayo ng alak ay tayo po ay nagiging magalitin, yung tinatawag nating physical and mental pain. Nagkakaroon tayo ng yung tinatawag po natin na hangover, masakit ang katawan, masakit ang ulo. So ayon po kay Steve Arthur Byrne, no? The author of Growing Up Addicted, sabi ito, kapag nakainom ka ng alak ay magkakaroon ka ng tinatawag na malaking pagkablangko sa iyong utak o sa iyong isip, no? At lahat ng iyong iniisip ay negative. So yan po ay isa sa mga epekto ng alak. At ganyan din po ay yung tinatawag nating confusion, disorientation. Napakarami ngayon ang mga uminom ng alak ay nagkakaroon sila ng tinatawag na o nagkakaroon ng effect sa kanila pong kaisipan. Nagkakaroon sila ng tinatawag na mental block, no? Nagkakaroon sila ng mga paglimot sa mga mahalagang bagay katulad ng nakakalimutan nila yung tinatawag na yung pangalan nila, yung edad nila, yung anak nila, yung address nila, yung mga mahalagang bagay, yung mga appointment nila, yung mga okasyon ay nakakalimutan po ito ng mga addict na po sa alak. So yung tinatawag po nating loss of control. Ayan, yung paglakad nila, pagsasayita nila, wala silang control kung ano po yung sinasabi nila. Lahat ay binabanggit, dati tahimik, pero nung magsayita na ay kanyang naibubulalas ang kanyang sama ng loob, pati yung mga sinasabi ng kanyang kapitbahay at mga barkada, mga sikretong bagay ay naibubulalas niya sapagkat hindi niya na kumakontrol ang kanya pong sarili, no? At nagkakaroon na po siya ng depression. Mauwi na po sa tinatawag nating suicide magkaminsan, ano? O kaya ay may mga hakbang na silang hindi nila maintindihan. At ganyan din po ang mga umiinom minsan ay yung tinatawag na meron siya na tinatawag na low esteem o self-esteem, ano ba? Ibig sabihin may hina ka ng mga loob. Kalimitan sa inyo pong mga kabataan, no? Ay pansinin po natin kapag hindi mo natin ma-express ang ating pong mga damdamin sa ating mga nililigawan, ay dinadaan po natin sa alak at tayo ay nakakapag-express at nagkakaroon tayo ng lakas ng loob dahil sa alak. Kaya iinom muna tayo bago natin masabi kung ano yung nararamdaman natin sa kanila. So parang minamaliit po natin ang ating sarili na tayo ay mahina. Ano po? So wag naman po sanang mangyari. Ito yung ginagawa ng mga kabataan, lahat sa mga walang kakayanan kwentuhan o magtapat sa kanilang mga hinahangaang mga babae. Hindi ho maganda ang alak. Kaya meron siyang tinatawag na personality distortion. Ano? Yung mga priority po nila, hindi po nila nakakalimutan nila yung mga mahalagang bagay. Nakakalimutan nila kapag sila po ay addict na po sa alak. So yan po yung
yung ilan sa mga nakakapekto pag tayo po nakainom ng alak. At ang susunod po yung tinatawag nating arrested maturity, no? Yung madali silang ma-distress, no? Madali silang magalit, madali silang ma-offend. Ganyan po ang mga manlalasing. Kaya minsan pagka nagkakaroon ng mga usapan, ano, ay nagkakaroon ng mga gulo na sinimulan ng mga lasing, ay parang ang hirap makialam sapagkat sila po ay walang control. So hanggang sa sila ay maging guilt and shame, nahiya na sila, ang remorse o despair, o nagkakaroon sila ng kaisipang mag-suicide. At kung sila naman ay nasa kalsada, ay na-aksidente sila, at kung hindi man ay nagkakasakit sila. So yan po ang alak. Karamihan ngayon ng mga na-aksidente sa kalsada ay nakainom po ng alak. Karamihan po ngayon ng mga pumapatay, nakainom po ng alak. Karamihan po ng rape ngayon ay nakainom po ng alak. Karamihan din po ng mga magnanakaw ngayon ay nakainom din po ng alak. So sana po ay maingatan po natin ang ating pong mga kabataan. Kaibigan, okay ka lang ba? Ito'y topiko para po sa ating lahat, lalagit sa ating pong mga minamahal na mga kabataan, na ang alak kailanman ay hindi maganda sa ating kong katawan. Bagaman ito sa ibang bansa ay ginagamit nila itong pampainit ng katawan at nakakatulong sa kanila ito, pero hindi pa rin valid yun na sila ay exempted sa ganitong klase ng mga lecture, sapagkat maraming paraan naman para painitin ang ating mga katawan, hindi sa pamamagitan ng pagiging addict sa alak. Gayun din, ang alak po ay nakapaggagamot ng sikmura. Ito po ay nakapaggagamot ng mga masakit sa tiyan. Ano po? Ang alak, pero hindi ho ito iniinom na parang araw-araw nating iinumin para lang sa ating tiyan. Hindi po ganon. Ang alak po ay totoo, sinabi rin po ni Apostol Pablo na ito ay nakakapagpagaling ng ating pong mga sikmura. Ngunit sa ibang mga paraan ay pwede naman ho natin gawin. Kung talaga makakaiwas tayo sa pag-inom ng alak kahit kunti, ay may mga iba't ibang kaparaanan naman na para gumaling ang ating pong mga sikmura. Ayan po mga minamahal ng mga magulang, mga kapatid, laligit sa ating pong mga kabataang minamahal. Kaibigan, okay ka lang ba? Sa mga lektorang ito'y matuto tayo upang mabantayan po natin ang ating mga sarili, manatili po tayo sa kalusugan. Ang isa pang lektora, mga minamahal ko pong mga kaibigan, ay may kinalaman po sa tinatawag nating gambling. Ano po? Ang gambling po ay hindi ho rin maganda sa ating pong personal na pagkatao, sapagkat ito po ay nakakapahamak ng mga pamamaraan, at ito marahil ay isang major na at magiging attitude mo dito ay yung tinatawag nating panlalamang o pag-iimbot ng mga pag-aari ng ating pong kapwa. So hindi ho ito libangan na para tayo ay maging masaya, kundi ito'y libangan na nakaka-addict at nakakalimutan natin ang ating mga priority, ang ating mga responsibility. No? Ito'y sugal na nakaka-addict po. Alam niyo po ba noong 1992, ayon po sa report ng Chicago Better Government Association, 7 million ng mga juveniles gamble ang nangyayari sa United States. Yan po, no? So, 7 million. Sa northeast part of United States ay napakarami po, no? Halos 50% ng mga high school ng mga estudyante natin ay marunong magsugal. Ayon naman po sa Harvard Medical School Survey in Boston high school student, ay meron silang 75% na nagsasabi na sila ay merong kanya-kanyang paboritong sugal, pustahan sa ibang Tagalog, at 32% po dyan ay mapapansin po natin ayon sa kanilang pag-aaral ay mga batang 11 years old. Dito po sila nagsisimula na magkaroon ng mga paboritong sugal kapag sila ay 11 years old. Di ko lang po alam kung ilang taon na ako natutong magsugal. Ano po? Kasi baka mamaya i-consider po natin yung mga text, mga jolen. Ay hindi ko alam kung baka hindi lang ako 11 years old nagsimula ang aking pong pagka-kuha sa sugal. Ano po? So, yan po ay isa sa mga patuturing po ng inyong lingkod. Kaya ako po inaamis sa pag-aaral na ito sapagkat tama po na ang mga kabataan ay natututo ng sugal sa ganitong klase ng edad. 56% ay natututong magsugal sa pagitan ng
11 years old at saka ng 15 years old. Yan po ang kanilang pag-aaral tungkol po sa tinatawag po nating gambling. Ano po? Ano po ang cause nito? Unang-una, yung tinatawag nating social reason. Pag sila nakakasama, isa sa bahagi ng kaligayahan ng kabataan ay yung tinatawag nating pustahan, hamunan, yabangan, o palakasan. Yan po ang nangyayari sa ating mga kabataan. At minsan ay nauwi ito sa tinatawag nating away. Minsan ang sugal ay kasama ang away dyan. Tandaan po natin. At makikita mo yung tinatawag nating yung behavior nila na pagiging addict na sa sugal. Ay gayon na lamang. Ngunit gusto ko pong ilarawan sa inyo kung ano pong karanasan ko sa pagiging addict sa tinatawag po nating sa sugal. Minsan umaga pa lang gusto mo namang hamon ng sugal, at hanggat di nauubos ang iyong pundo ay isusugal mo lahat. Hanggat di nauubos din ang pundo ng iyong mga kalaban ay hindi ka makakatayo doon sa iyong upuan. At kahit wala na pera yung iyong kalaban, pauutangin mo pa, huwag lang maputol yung inyo pong pagsusugal. At sa pagsusugal po ay nandiyan po na rin po yung mga dayaan, yung lamangan, at mga diskarting makapagpapainit ng ulo sa iyong kalaban. So, yan tinatawag nating mga addict. Kahit na tawagin kang kumain, kahit tawagin ka ng mga mahalagang appointment mo, ay marahil ay mahihirapan po tayong makatayo, o marahil ay nahihirapan po silang tumayo sa tinatawag nating sugalan. At pagkatapos niyan ay simple dating po sa tinatawag nating depressed, kasi kung natalo ka, mas malaki ang porsyento na ikaw ay madidepress. At tinatawag nating magkakaroon tayo ng maghahanap tayo ng pagbabalingan natin kung saan natin ibabaling yung ating galit, yung ating depression, yung ating pong anger. Hindi natin alam kung saan natin ibabaling. At karamihan po dyan, alam niyo po ba na ang ating mga kabataan ngayon kapag natututong magsugal ay may mga mali silang ginagawa sa ating pong pamilya. Katulad po yung matututo silang magnakaw, mangupit sa kanilang mga pitaka ng kanilang pong mga magulang, o nagbebenta sila ng mahalagang bagay at magsisinungaling sila, sasabihin nila ito'y nawala, na misplaced, ay binibenta nila yung mga bagay o nagnanakaw sila. Ang iba naman ay pumapatay, ang iba naman ay nanguhold up. Sa iba't ibang kaparaanan, dahil addict na po sa pagsusugal, gagawin nila ang lahat ng paraan para mai-sustain yung kanila pong pagiging addict sa sugal. So sana po ingatan po natin ating mga kabataan. Ito'y pag-aaral bilang babala, bilang pagsasaayos, bilang pagtutuwid ng ating pong ng takbo ng buhay ng ating pong mga kabataan mula sa kanila pong pag-aaral sa murang edad nila. Ay bantayan po natin na sila po at pala ay natututo ng sugal dahil sa ganitong klase ng mga pamamaraan. Ito yung mga pag-aaral ng mga eksperto upang malaman nila kung paano naging talamak marahil ang bisyo sa kanilang pong bansa. So marahil dito rin po sa atin ay napakarami pong ganyan. Kaya mag-iingat po tayo. Dahil tigit ang ating mga kabataan, ay ingatan po natin, ipaliwanag po natin ang mga bagay ito na hindi maganda sa kanila pong buhay. At ito ay magkukos ng iba't ibang klase ng mga panganib sa kanilang buhay. At yan po ang isa sa mga dapat nating maunawaan bilang mga magulang, bilang mga kabataan, bilang mga professional, bilang mga maraming mga appointment sa buhay. I-focus natin ang ating pong concentration sa ating pong mga responsibility na kailangan po nating gawin upang maayos, maging mabuti ang ating pong kalagayan sa mundong ito. So, yan po yung tatlo na ating pong pinag-aaralan ngayon tungkol po sa mga bagay ito para po sa ating mga kabataan. Sa ating po papapatuloy mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid at lalagit sa ating po mga kabataan, ano po ang masasabi ng ating Panginoon tungkol po sa ating po pinag-aaralan? Tungkol po sa mga bagay na ito. Ano po ang kanyang mga payo na makapagbibigay sa atin ng kalakasan upang tayo makaiwas sa ganitong klase ng mga panganib at sa ganitong klase ng mga pagiging masama sa ating pong personal na buhay.
So, tignan po natin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat po ng unang Korinto kapitulo 6 versikulo 12. Napakaganda po ng kanyang payo dito. Ano po? Sabi niya, lahat ng bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi lahat ay nararapat. Ganyan po tayo mga minamahal ng mga kapatid at mga minamahal ng mga kaibigan, lalagay sa ating mga kabataan. Lahat sa atin ay matuwid. Matuwid marahil sa atin ang pag-inom, pagsugal, o drugs, o matuwid sa ating sariling minsan iniisip natin ang mga bagay na ito sapagkat ito ay nakapagbibigay sa atin ng saya. Ngunit sabi ni Apostol Pablo, hindi lahat ay nararapat. Ibig sabihin, hindi lahat ay ihahatid ka sa kagandahan ng buhay, sa kapayapaan, sa tunay na kaligayahan. Hindi lahat ay makapaghahatid sa iyo sa pagpapatibay ng iyong kalusugan o pagpapalakas ng iyong resistensya tungkol po sa mga gawain ito. So dito, mapapansin po natin, hindi lahat ng matuwid ay nararapat. So ito yung magandang pangungusap upang ma-realize natin na may mga bagay pala na ginagawa tayo. Ito'y ipaglalaban natin, ito'y matuwid. Ngunit ang dulo nito ay hindi nararapat. So pansinin po natin ang mga bagay nito sapagkat ito'y napakahalaga. Ayon naman po sa aklat ng Roma kapitulo 6 versikulo 12, sabi dito, huwag maghari ang kasalanan sa katawang may kamatayan. Alam po natin na lahat tayo ay mamamatay. Ngunit ang pinapayo sa atin ay huwag maghari ang kasalanan ito sapagkat ang kasalanan ay hindi nararapat sa harapan ng ating Panginoon. Ang kasalanan ay nakakasira ng ating pong katawan. Katulad po ng mga bisyong ito na ating pong binanggit. At ito yung napag-aralan talaga at nakumpirma na ito ay nakakasira ng ating pong kalusugan. Hindi lang ang ating kalusugan, kundi ng ating pong physical na karakter. Ang ating pong mga attitude, yung ating pong mga pag-uugali, at gayon din ang ating pong spiritual na kalagayan. So maganda po yung payo niya na huwag maghari ang kasalanan sa katawang itong may kamatayan, o huwag maghari yung mga maling paraan sa ating pong katawang ito na mayroong kamatayan. Kundi ang maghari sa katawang ito ay lahat ng mga kakabuti at nararapat sa harapan ng Panginoon. Hindi lang makabuti kundi nararapat sa harapan ng ating mahal na Panginoon. At ngayon naman ay ipinapayo ng Biblia sa maraming mga pangungusap sa Biblia kung ating pong babasahin lahat. Ngunit meron lang po akong isang napili na ang sabi dito sa ikalawang aklat ng Pedro kapitulo 1 versikulo 5 hanggang 7. Ang sabi doon ay magpigil. Ito yung magandang instrumento o pangungusap na pwede natin hong taglayin. Saan man tayo bumaling, saan man tayo tumingin, sa mga nakikita natin na tila bagang napakabuti para sa atin, ay sabi dito, mga pigil tayo sapagkat ang mga bagay nito hindi nararapat. Ang atin lamang hong gagawin ay yung mga bagay na nararapat. So pwede kong sabihin sa atin ngayon na yung mga hindi nararapat ay for your eyes only. Pero wag natin gagawin sapagkat hindi ito nararapat. Magpigil tayo sapagkat ito ang kailangan natin sa ating pong buhay para makaiwas tayo sa mga samang bagay. At gayon din ang payo po ng ating pong isa sa mga disipulo ng ating Panginoon na si Judas, sa versikulo 22 hanggang 23. Ang ganda ho ng pangungusap niya. Kung sakasakali man naapektuhan ng ating mga anak, ang ating mga kaibigan, bilang tayo na binuksan ng Panginoon ng ating mga mata sa liwanag, sa tamang landas, sa tamang pamamaraan ng ating buhay, ay pinapayo sa atin na hanggat maaari ay sinasabi dito ni Apostol Judas, sabi niya ito ay agawin sila sa apoy. Ibig sabihin, agawin sila sa kapahamakan, agawin sila sa kasamaan. So ito yung isang payo ng isang karapatan bilang nasa Panginoon, bilang may taglay ng mga bagay na nararapat sa harapan ng ating Panginoon, at nag-aasam-asam ng isang maganda at maayos na pamumuhay, ay may karapatan tayong agawin sila sa kapahamakan o sa apoy. Ang apoy po pwedeng sabihin natin na apoy dito sa lupa, yung kapahamakan o kapahamakan sa pagdating ng ating Panginoong tagapagligtas. Ito ang ating magagawa para sa ating pong mga kaibigan
na nalulong o na-addict sa mga vices na ito at ng iba pa. So yan po ay payo, at isa pa magandang payo, ano po, tayo bilang mga nauna at nakakaunawa ng mga bagay nito, ayon po sa Galatians Kapitulo 6, versikulo 1, panumbalikin ang mga nawala. Ibig sabihin ay, kung ito man ay mga backslider, kung ito man ay mga kapatid natin na nasaktan sa atin o sa ating mga kapatid, o nagkaroon ng tinatawag nating hindi pagkakaintindihan at pagkakaunawaan, at sila ay napunta doon sa mga hindi nararapat, ang sabi doon ay panumbalikin po natin sila. O hindi lamang sa atin hong personal na problema, kundi panumbalikin po natin sila sa Panginoon. Panumbalikin po natin sila sa Panginoon. Lalo tigit, karamihan po dito yung mga kabataan. Alagaan po natin ang ating mga kabataan, bantayan po natin sila, at suportahan po natin silang mapabuti ang kanilang pong mga buhay, ang kanilang pananampalataya, at talagang ipadama natin, gusto natin silang makasama sa kaharian ng ating Panginoong Diyos sa mga darating. At ang lahat ng mga bagay ito ay mawawala na, sapagkat sa lupang ito ay kailangan po nating magpigil. At sa Ephesians Kapitulo 6, versikulo 10 hanggang 18, ang pinapayo po sa atin ni Apostol Pablo sa iglesia ng Efeso ay magbihis at magsitibay tayo, sapagkat may mga lalang ang dyablo sa buhay natin. So kaya sabi ito ay magbihis po tayo ng katwiran ng ating Panginoon, magsitibay po tayo sa pananampalataya upang makaligtas tayo sa lalang ng dyablo. Alam po natin ang lalang ng dyablo ay hindi makakabuti sa atin. Alam po natin ang lalang ng dyablo ay hindi makakaginhawa ng ating buhay, hindi magbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya nga ikinukonsider natin ang mga bagay na ito ay mga patibong ng dyablo na binibigyan tayo ng mga maling akala para tayo ay mapahamak. So huwag na po nawang mangyari, sapagkat kailangan natin na maging maayos ang ating buhay at maiwasan po natin ang mga lalang ng dyablo para tayo ay mapasama. At isa pa akong payo sa aklat po ng Galatia Kapitulo 4, Kapitulo 5, versikulo 4 hanggang 11, ay ito po'y mas mataas na antas ng ating paglakad. Ang sabi ito ay magsilakad tayo sa Espiritu at huwag sa pita ng laman. So ito ay napakaganda at napakahalagang mga pangungusap, isang pagkukumpara marahil o isang pagbabalanse marahil. Ang binabanggit niya nito na tayo magsilakad sa Espiritu at huwag sa pita ng laman. Saan po ba natin gustong lumakad? At saan ba tayo pinapalakad ng Panginoon? So gusto ng Panginoon tayo po ay lumakad sa Espiritu ng Diyos. Huwag sa ating mga sariling mga lakad at maling mga iniisip at sa ating mga sariling mga akala. Huwag po, siguraduhin po natin na tayo ay lumalakad sa Espiritu ng Diyos at tayo po ay hindi lumalakad sa pita ng laman. So yan po ay napakaganda sa mga payo tungkol po sa mga vision ito. Sana po ay nakatulong po sa atin ng marami, itong mga salitang ito na ibilig kaloob sa atin upang ma-overcome po natin ang iba't ibang klase ng pagsubok sa ating pong buhay, iba't ibang klase ng tukso ng ating pong buhay. Naway nakatulong po sa atin to. Nagkaroon tayo ng tinatawag na pagpili sa mga bagay na ito, kung ano yung mas maganda, sapagkat alam ng Diyos na ang ating mga kaisipan, ng ating mga puso ay gustong laging mapaganda. Ngunit ang tukso ay nandyan, ngunit ang pagsubok ay nandyan, marahil ito'y kakayanin natin. Kaya pinapayo po ng ating pong Panginoon. Kaya papansinin po natin, ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa mga hindi magagandang bagay sa tinatawag nating sugal, may binabanggit po siya dyan. Ganyan din ng alcohol o ng alak, may binabanggit po siya. Napakaraming talata na dapat nating malaman at basahin. Kung meron po kayong panahon ay inyo pong saliksikin. Ang mga bagay ito ipinapayo talaga ng ating Panginoong Diyos sa iba't ibang kaparaanan mula simula hanggang sa panahon ito na ang alak ay hindi ho talaga maganda sa ating pong katawan. Gaya din po ang droga. Ang drugs po ay hindi rin po
ito maganda sa ating pong katawan. At ito ay nakakasama sa atin. Lahat ng mga bagay na nakakasama at hindi nagbibigay sa atin ng kapayapaan at karunungan, at ang tamang katwiran, ay itong mga minamahal na mga kaibigan ay hindi galing sa Panginoon. So papansinin po natin na ang mga talatang ito ay isang payo, na tayo ay mailagay sa mabuting kalagayan. Purihin natin ang Panginoon sa kanya pong napakagandang payong ito tungkol po sa nangyayari sa ating pong kapaligiran. Na tayo ay natuto sa harapan ng Panginoon kung paano natin malabanan ang mga lalang ng dyablo o mga bagay na makakasama sa bawat isa sa atin. Kaibigan, okay ka lang ba? Relax lang po tayo sapagkat kayang-kaya po natin ito. Kayang-kaya po ito ng ating Panginoon. Tayo po ay laging manalangin sa Kanya. Tayo po ay laging manampalataya sa Kanya upang tayo ay Kanyang matulungan. At gawin din po natin at suportahan din po natin yung ating mga panalangin na tayo mapabuti at hindi tayo mapasama. Huwag tayong magpapa-impluwensya sa mga inakala nating mabuti. Huwag po, sapagkat hindi lahat ng mabuti ay nararapat. Ito'y payo at ito'y nangyayari. Kaya marami ngayon ng mga taong napapahamak, latigit mga kabataan, sapagkat ang kanilang sinusunod ay ang kanilang mga sariling mga kagustuhan. So sa ngayon ay binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon para baguhin ang ating buhay. Kung ikaw man kaibigan ay nasangkot, kung ikaw man ay gumagamit ng droga, uminom ng alak, o ikaw man ay nagsusugal o anumang bisyong meron ka ngayon, ay tinatawagan tayo ng Panginoon sa isang pagbabago ng buhay at tayo ay lumapit lagi sa Panginoon, sumampalataya sa ating Panginoon. At alam naman natin na sa kabila ng ating pong pagtitiwala sa Kanya ay hindi lamang sa lupang ito tayo mabubuhay, kundi makakasama niya tayo sa buhay na walang hanggan at doon ay tatapusin ng Panginoon ang mga maling gawa. Tatapusin ng Panginoon ang kasamaan. Tatapusin na ng Panginoon ang mga bagay na sumigsira ng ating pong buhay. Kaya nga po, ang aking dalangin, nawa ay manatili tayo sa kabutihan ng Diyos, sa karunungan ng Diyos, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Lumakad tayo ayon sa Kanyang banal na kalooban. God bless po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon po naming Diyos, ang banal na tahanan ay nasa mga langit. Pinupuri po namin kay Panginoon sapagkat kami ngayon ay nakapag-aral tungkol po sa isang topiko o mga topiko makakatulong sa amin po lalagid sa amin po mga kabataan. Pagpalain niyo po ito, naway makita namin ang inyong patuloy na pangunguna o pag-guide sa bawat isa upang hindi kami mapahamak. Patawarin niyo po kami sa inyong mga kasalanan. Pagpalain niyo po ang inyong mga kaibigan. Pagalingin po ang sinumang may karamdaman ngayon at patuloy niyo po silang iingatan. Pagpapalain ang kanilang pong kabuhayan at gatigit pa yun ang kanilang kalusugan, ang kanilang pong buong pamilya. Pagpalain po kaming lahat. Salamat po sa pangakong ito na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Amin pong lahat ito ay sinasampalatayanan sapagkat kayo po ang nagkaloob at kayo po ang nangako. Salamat po sa pagtugon niyo po sa mga dalangin. Manatili kami sa kalusugan at kalakasan ng pangangatawan at may ibayong karunungan nagmumula sa inyo na may kabanalan upang mapangunahan po namin ang aming pananampalataya ayon po sa inyong banal na kalooban. Hiniling po namin ito sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoong manunubos na si Kristo Jesus. Amen.